Isang magandang hapon po or gabi na rin po sa bawat isa. Latest weather update po muli tayo. So meron po tayong bagong binabantayan nga po dito nga po sa bandang Silangan, no, na bagong active low pressure area, and as of now nasa labas naman po ito ng Philippine Area of Responsibility. So yung binabantayan po natin na active LPA sa loob ng PAR ay tuluyan na nga po nalusaw, pero pagkatapos po ng within 24 to 48 hours lamang ay lumabas naman po na panibagong active low pressure area dito nga po sa bandang Silangan. So as of now, no, ang lakas po nitong active low pressure area po na ito ay naglalaro lamang po from 30 to 35 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilo sa bilis naman na 10 kilometers per hour. So as of now, wala po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na yung extension po ng LPA ay makaapekto po sa ilang bahagi po ng Mindanao dahil nasa bandang area po siya ng Silangan Mindanao, no? So makikita nyo naman po sa ating pinaka-live radar, ito po yung pinakamata ng active LPA na yan, no? 30 kilometers per hour. Pa-northwestward ang kilo sa bilis na 10 kilometers per hour. Hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito po yung lumakas within 24 to 48 hours. So patuloy po natin yung binabantayan. And as of now, apektado pa rin po tayo ng tinatawag po natin na shear line na siya pong nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama pa rin po dyan, no, syempre yung north east monsoon or hanging habagat po na siya nagpapaulan madalas. At sa umaga meron na nga tayo nararanasan ng pag-uulan. Madalas din yan tuwing hapon at sa gabi. Kaya naman po kung may mga lakad kayo, especially, no, yung mga pupunta sa mga pamilya nila o yung mga uuwi po sa probinsya, ugalayin po magdala ng payong, jacket o kaya naman po kapote panlaban po kung sakali po magkaroon ng mga rainfall shower or mga localized thunderstorm sa ating lugar po. So maging I'm ready po tayo sa mga bawat posibilidad. Tulad po na aking sinasabi, nasa rainy season pa rin po tayo at nagsisimula pa lang po ang buwan ng Nobyembre. We are expecting po na posibleng pumasok ang 5 hanggang 7 bagyo, no, ngayong Nobyembre ng 2023. So patuloy po natin babantayan itong LPA dahil posible po itong maging banta, no, kapag lumakas po yung kanyang hangin from 35 at ito pumalo from 45 to 55 kilometers per hour, ay maituturing na po natin ito na isang typhoon. So as of now, wala po tayong dapat ipag-alala, pero ito po yung best time, no, para linisin natin yung mga lugar na bahain o yung mabababang lugar po sa Metro Manila. In case po kasi magkaroon ng patuloy na pag-uulan ay hindi po tayo babahain. Gayon din po sa matataas na lugar, maghahanda po kayo dyan, maging maingat po kayo dyan kapag meron po tayong hypnosis galing sa pag-asa ng mga rainfall shower, no, or pag-uulan, posibleng maging cause po yun ng landslide dahil sa paglambot ng mga lupa. So patuloy ko po kayong update, and please, ako po yung nakikiusap, paki-share, like, subscribe, and pahit na rin po ng notification bell. Share po natin sa ating mga loved ones para update po sila sa ating mga binabantayan na weather update, no, weather condition, mga active LPA at mga typhoon na posibleng pumasok sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po.